Okay mga kabihero, nandito na po tayo ngayon sa bayan po ng Kawit, sa lalawigan pa rin po ng Cavite. So bumababa na po yung ating mga pasahero at lalakarin po nila mula dito sa ating parking area yung patungo po doon sa mismong simbahan. Napaka makasaysayan din po pala nitong simbahang ito at halos nasa 400 years na rin pala na naitayo ang pagsisimula ng mission ng kanilang evangelization sa lugar po na ito. Ito po yung diocesan shrine at parokya ng Saint Mary Magdalene, mga kabiyahero. So tara, pasok po tayo sa loob. Mukhang may mga nauna pa rin pong pilgrims na dumating kaysa sa amin. Ayan, may mga service pong coaster at mga ilang EUB dito po sa labas ng simbahan. So bago tayo dumating ay nauna na po sila rito, mga kabiyahero. Ayan, natatanaw na po natin yung historical marker. Alamin po natin kung ano po ba ang mga kaganapan o nangyari gamit ang gusaling sambahang ito noong panahon, mga kabiyahero. Ayon po sa sinasabi ng kanilang marker, simbahan ng Kawit, unang pinamahalaan ng mga pareng Hiswita noong 1624. Ipinatayo ang unang simbahang yari sa kahoy noong 1638 sa patronato ni Santa Maria Magdalena sa tulong ng 6 na pamilyang Pilipinong taga-Silang at Maragondon. Inilagay ang panulukang bato ng kasalukuyang simbahan noong 1737. Winasak ng bagyo ang bubungan noong 1831. Inilipat sa pangangasiwa ng mga paring sekular noong 1768 at mga paring Recoletos noong 1849. Sa simbahang ito, bininyagan noong 1869 ang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Inayos sa tulong ng iba't ibang samahang panrelihiyon ng Kawit at ng iba pang mga butihing mamamayan ng Cavite noong 1990. So yan po yung nakatala dito sa kanilang historical marker, mga kabihero. Doon po sa mga nagtatanong, ano po ba yung mga paring secular? Ayan. So sa simbahang Katoliko po kasi, mayroon pong mga grupo ng pare na tinatawag po na religious. So sila po yung mga kabilang sa mga iba't iba pong kongregasyon, katulad po ng mga Jesuits, katulad po ng OFM, katulad po ng mga Recoletos. So yung pong mga pare na nakadestino po sa ating pong mga parokya na nasa ilalim po ng pangangasiwa ng obispo ng diocese, yan naman po yung ating mga tinatawag na mga secular priest, mga kabiyahero. Our Father in heaven above, hallowed be thy holy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us